paano ba magpasa ng QBR or Quarterly Breeding Report sa DENR? Okay po, so mga kahabi, yun po ang ating pag-uusapan kung paano tayo magpasa ng ating QBR o yung breeding report natin sa DENR. Okay po, so mapagpalang araw po mga kahabi. So welcome po sa ating YouTube channel at sa mga bagong viewers dyan na ngayon lang nakapanood sa channel nito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, so bago tayo magtuloy mga kahabi, ay nais kong tugunin yung katanungan ng ating mga kahabi ng mga naghahanap ng mga species katulad ni kahabi Nelson Lorenzo. Sir, nagbebenta din po ba kayo ng medium bird? At si kahabi Edwin Locero, boss, baka may kilala kayo nagbebenta ng GCC na malapit dito, Batangas po ako. Salamat po. Okay po mga kahabi. So sa mga kahabi natin dyan na nagbebenta, mayroong mga pang-out ng mga medium bird at saka GCC na malapit sa lugar ni Edwin Lucero sa Batangas area po, ay pwede nyo pong i-message sila Nelson Lorenzo at Edwin Lucero. Direct message na lang po kayo regarding po sa kanilang ini-inquire ng mga medium bird at GCC o yung tinatawag na Green Cheek Conure. Okay po mga kahabi, so ang content na to ay tulungan tayo. Tulungan natin yung mga naghanap nating kahabi ng mga species at yung mga nagbebenta o yung mga may pang-out na mga species, ay pwede nyo pong i-comment dito para i-share natin sa channel na ito, sa content na ito, upang sa ating pagbuhay mag-ibon ay nagsisharing, nagtutulungan lang po tayo. Okay po, yan ang maganda sa buhay mag-ibon. Okay po, so dako na po tayo sa ating topic na paano ba magpasa ng QBR o yung Quarterly Breeding Report. Okay po kahabi, so ang gagawin po natin ay gagawa po tayo ng dalawang copy ng QBR. Okay po, same po ito pero dalawang copy. So bakit po dalawang copy? Kasi yung isang copy ay isa-submit natin sa DENR at yung isang copy po ay ipapareceive natin para meron naman po tayong kopya. Okay po, so yun po yung purpose kung bakit dalawang copy ang kailangan natin para sa pagpasa ng QBR. So ano naman po yung nilalaman itong ipapasa natin sa QBR? So recap lang po tayo. Meron na po akong na gawang video regarding po sa kung paano gumawa ng QBR. So magre-recap lang po tayo kahabi. Okay po, so unang-una itong i-address natin sa OIC Senro or sa Penro kung saan po tayo magpapasa ng QBR, or kung sa Manila naman po tayo, ito yung sa NCR, DENR NCR. So i-address natin kung sino po ang OIC in charge ng Penro or Senro. Okay po, so gagawa tayo ng letter. So ilalagay ko na lang po dito para kung gusto nyong makopy ay alisin nyo na lang po yung pangalan ko at yung registration number. So palitan nyo na lang po para makakuha kayo ng idea kung paano gumawa. Okay po, so ang ginawa ko ay good day, sir, good day, submitting herewith is my first quarter year calendar year 2025 breeding report certificate of wildlife registration number 2024-2 located at Purok 2, Barangay Maunon, Ligao City. Okay po, so ito yung address ko kay Sir Ferdinand Baltasar. Siya po yung OIC ng Senro Ginupatan. So nandito po yung pangalan ko, tapos yung worker ko, yung katuwang sa pag-alaga, yung aking misis. So dalawa po kami. So yung nilalaman nito kahabi, ito yung breeding report. So i-report natin yung sa loob ng 3 kaganapan ay ilalagay po natin dito. Okay po, so na-discuss ko na rin po ito last topic natin regarding po kung sa paano gumawa ng QBR, pero i-recap lang natin. Dito po kahabi ay sa registered wildlife stock ay isusulat lang natin, makikita nyo naman sa highlight kung anong species lang po yung ating naparehistro sa DENR. Okay po,
So kung merong progenies, ilalagay nyo rin po. Ito, nakikita nyo rin sa highlights, papakita ko na lang po. Kung merong mortalities, recap na lang po ito, kahabi, dahil na-share ko na rin po. Baka magsawa naman yung mga kahabi natin. Baka sabihin po, ulit-ulit na lang yung ating content. Okay, recap lang po para sa mga bagong nakapanood ay makakuha din po sila ng idea. Ngayon, balikan nyo na lang po yung aking previous video kung paano naman gumawa ng QBR o yung monitoring report. Okay po. So kung meron kayong progenies ay pwede nyo rin pong ilagay dito kung ilang piraso. Tapos kung meron kayong additional stock, ilalagay nyo rin po dito. Katulad yan, kahabi, meron nag-avail ako ng bagong GCC, yung Perhura Moline o yung Green Chikunyor. So ilalagay ko rito sa additional stock. So paano yung mode of acquisition ko? I did of sale. So ganun lang po kasimple paggawa ng QBR. Tapos, sa breeding report po, kung meron naman kayong mga paanak, katulad nito, meron po akong paanak, ay sa ang aking, ilalagay nyo rin po dito kung anong species po yung inyong breeding report. Yung akin ay Sitacula cremery, Indian ringneck po. So, nag-hatch po siya ng 4 na piraso. So, kung meron mga leg band ng inyong mga inakay, pwede nyo rin pong lagyan at yung mga kanilang mga parents. Okay po. So ano pa po include dito sa breeding report? So i-include nyo rin po kung meron kayong bagong species kahabi, ay may bago kayong species na abel, ilalagay nyo rin po dito yung inyong deed of acquisition. Mode of acquisition. Yes, pares din po yun. Tapos yung veterinary health certificate ay kailangan pa rin ilagay. Kailangan po tayong kumuha nito. Tapos kung magkaibang area po kayo, sa ibang area nyo na avail ang inyong species, ay kailangan po ng local transport permit o yung tinatawag na LTP. At okay po, so yun po ang nilalaman ng ating mga QBR na isasubmit sa DENR. Okay po, so once na-complete na po ito, ay pupunta na po tayo sa Senro or Penro or NCR kung saang DNR po na tayo magpapasa. Okay po, so ganun lang po kasimple ang magpasa ng QBR o yung quarterly breeding report. So bakit tayo nagpapasa ng QBR every quarter? Okay po, dahil ito po ay ating tungkulin sa DNR na mag-submit tayo ng QBR o every quarter or every 3 months. Kada 3 buwan po ay gagawa tayo. Meron man kaganapan or walang kaganapan, kailangan po tayo mag-update. So bakit natin kailangan i-update ang ating QBR every 3 months? Dahil para maging updated din po yung ating Certificate of Wildlife Registration o yung tinatawag na CWR. Dahil kailangan ito ay ating tungkulin. Habang tayo ay isang CWR holder, dapat tup din natin yung ating tungkulin o yung ating obligation na lagi nating i-monitor ang ating mga ibon para nalalaman ng DNR at nailalagay nila sa database yung mga bilang ng mga species ng ating mga inalagaan. So yun po ang purpose, dahil kung hindi po natin na-update ang ating CWR, ay ito ay posibleng makansela or mawawalan po ng visa. Nang dahil sa QBR, sa ating pagpapasa ng QBR, doon po mamanatili ang legalidad ng ating Certificate of Wildlife Registration. Okay po. At kung hindi po tayo nakakapagpasa ng QBR, ay posible pong mag-worry na ang DNR sa atin kung bakit hindi na tayo na-update, ay hindi na tayo nakakapag-update ng QBR. So, merong time na dadalaw ang mga kawani ng DNR o yung mga inspection team sa ating bahay kung bakit hindi na tayo nakakapag-submit ng QBR. So, meron silang mga katanungan at dapat nating tugunan ng kasagutan dahil ang QBR po ay napakahalaga habang tayo po ay nag-aalaga ng mga species o yung mga ibon na kailangan iparehistro sa DNR. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan kung paano ba ang pagpasa ng QBR. Okay po, yung quarterly breeding report. Hope meron tayong natutunan kung paano ba magpasa ng QBR
at hopefully para naka-include na po dito lahat ng ating mga kailangan para hindi na po tayo pabalik-balik. So, ang importante kahabi ay lagi tayong nag-update sa ating quarterly breeding report. Okay po mga kahabi. So kahabi, yung LTP ay kailangan po ito para sa pag-transport ng ibon. So kung ibang area po yung ating napagkunan, ibang lalawigan or ibang bayan or ibang probinsya, ay kailangan po natin ng LTP. Ang magpo-provide po nito ay yung si seller or si breeder para mai-travel po yung ating species. So yung local transport permit ay kailangan po natin ito para sa ating pagta-travel ng ating species. At ganoon din po itong veterinary health certificate. Kailangan din po natin, kailangan kumuha tayo sa veterinary clinic para ma-issuehan ng ating mga species, lalo na kung ating pong itong ita-travel. So yun po ang kailangan. Kung meron tayong mga additional, may mga additional na tayo mga stock kung nag-avail ulit tayo ng panibagong species. Katulad sa akin, nakapag-avail tayo ng panibagong GCC, mode of acquisition niya is deed of sale. So kailangan po ay nakuha ko siya sa Sorsogon. So ibang province na po siya. So kailangan po ng veterinary certificate at local transport permit para maging legal po ang pagta-transport ng ating mga species. Okay po mga kabi, maraming po salamat. Kung nagustuhan niyo itong topic na to regarding po sa talakayan, regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. Okay po, sa mga kahabi dyan na mayroong mga pang-out at gusto nyo makahanap ng mga buyer natin na mga mag-ibon, ay pwede nyo po akong i-message para ma-promote natin dito ang inyong mga ibon or mga species na pang-out. At doon sa mga naghahanap, katulad ni Nelson Lorenzo at si Edwin Lucero, ay pwede nyo pong direct message lang po sila regarding po sa kanilang mga species na hinahanap. Okay po, maraming pong salamat. At shoutout din po sa mga kahabi natin na patuloy sumusuporta at sa mga silent viewers dyan. Maraming pong salamat sa inyo mga kahabi. Si kahabi Rodolfo Cruzada, shoutout po. Si Alberto Ramos, shoutout po kahabi. Si Mar Senpai, maraming po salamat kahabi sa inyong suporta. Si Oscar Sidenyo, sa kahabi, maraming po salamat. At last but not the least, si Kel Simira, maraming pong salamat mga kahabi at shoutout po sa inyo. So ayun po ay last week, end of March na. So last na ng pagpasa ng first quarter ng ating calendar year 2025 ng ating QBR. Hope magkita-kita tayo sa mga DNR nating nasasakupan para magpasa po tayo ng quarterly breeding report. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung nagagampanan natin ang ating tungkulin. Napakasimple naman po ang ating mga obligasyon patungkol sa ating pagre-report ng inventory or monitoring or breeding report. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.